Good afternoon po sa ating lahat. Okay. So magandang araw po ulit sa ating lahat. So ang plan po na ito is tungkol po sa short-term healthcare plan. So muli, ito po ay from Kaiser International Health Group. And ang pag-uusapan po natin is tungkol po sa short-term healthcare plan na benefits po ninyo from the company kung saan po kayo nagtatrabaho. So congratulations po. By the way po, bago ang lahat, ako po si Richard II Fernandez. I'm one of the CEO Marketing Director ng International Marketing Group, which is the exclusive broker ng Kaiser. Registered ako as an Associate Financial Planner po dito sa Philippines. Life Insurance License Underwriter din ako. At the same time, full-time po akong Financial Educator. Para po sa inyong kaalaman, ang aming mga kliyente na for sure kilala nyo po, no? So kaya po yan ay nandyan para makita nyo kung sino po yung aming mga clients po here in the Philippines. So hindi lang po ito, marami pa pong iba, pero of course, nandyan po ang Senate of the Philippines, House of Representative, Commission on Elections, Department of Justice, PIDEA, PAO, or PEO, Supreme Court, DNR, TESDA, um, Court of Appeals, and marami pang iba po, no? So including LGU, state universities, even private companies, manufacturing company, and so on po. Yan. By the way, ang Kaiser po is a top health maintenance organization po dito sa Pilipinas, and it was founded po noong 2004 pa. So more than 20 years na po tayo dito sa Pilipinas. So ano nga ba ang Kaiser? Sino nga ba ang Kaiser? Ito po ay designed para sa ating mga Pilipino po. So kumbaga po, pamilyang Pilipino na of course, kailangan po bawat isa sa atin may kanya-kanyang healthcare na magagamit natin po. So, ang tawag po or ang tagline namin is your first name in healthcare. So, ibig sabihin po, ano, yung nakita nyo po kaninang mga clients namin, hindi po yan sila mag-i-start or kukuha sa Kaiser kung hindi nila na-investigahan or na-background check. So, ibig sabihin, kaya sila nag-start is because maganda po ang company. Maganda yung serbisyo po. Yan. Okay? So, our network providers po, we have accredited doctors and hospitals po. For doctors, we have more than 12,000 and growing. Hospitals and clinics, more than 2,000 and growing po. No? So, we have own Kaiser Medical Center din at the same time. So, we have 9 clinics and growing dito sa Pilipinas. Meron tayo sa Laguna, meron tayo sa Metro Manila, meron din tayo sa bandang Visayas region po. Of course po, ang network providers po natin is 24/7. So, hindi natin alam anong pwedeng mangyari po. Of course, ng buong araw or buong linggo. So, kaya we offer 24/7 a call center, customer care center, liaison officer. So, our network providers including major hospitals po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Makikita nyo po, nandyan din po ang St. Luke's Medical Center in Quezon City, Makati Medical Center, and marami pang iba, yung mga kilalang major hospital po dito sa Pilipinas. So, accredited din po tayo nila. Okay? And as I mentioned po earlier, our exclusive broker po ang International Marketing Group. So, kami po yung nagpapatakbo sa Kaiser. Kami po yung makakapag-assist sa inyo to start with your Kaiser plan. Yan. So, start ko na po for eligibility ng mga mag-avail or kuha ng Kaiser po. Of course, sa edad 18 pataas hanggang 60 years old po. 18 up to 60 years old only. Okay? And ang kagandahan po, pwedeng mag-add ng dependent. So, of course, additional po no for dependent, pero kung gusto natin magkaroon ng dependent sa ating benefit ng HMO, may eligibility din po. So kung kayo po ay kasal or married, ang pwede nating maging dependent is yung ating mga asawa, legal spouse, at least 18 to 60 years old din po. And yung ating mga anak, legitimate or yung mga legally adopted child po natin, basta yung edad nila is 1 to 21 years of age po. Or yung mga hindi pa kasal, mga umaasa pa sa atin, sila yung pwede natin maging dependent as a married member. Okay? Kung kayo naman po ay single, pwede pong ang eligible na pwedeng maging dependent natin is
Of course, yung ating magulang pwede po. Okay? So, basta hindi pa sila lumalampas ng 60 years old. Okay? And yung ating mga kapatid po, from 1 to 20 years old po. Yung mga umaasa pa sa atin. Okay? Yan yung mga eligibility for dependent members. Ngayon, start ko na with your benefit for yung coverage. Number 1, una-una, meron tayong preventive healthcare. Ito yung to monitor our health. No, meron tayong preventive healthcare for consultation, patient history, periodic monitoring of health problems, health education, counseling on diet and exercise. Yung pagturok po, no, kung nakagat tayo ng aso, nakalimot ng pusa, health habits and family planning counseling. And kasama sa preventive healthcare po ang APA. Ito ay para sa mga principal member or kayo po mismo na empleyado ng company na ito. So we have CVC, urinalysis fecalysis, chest X-ray, ECG sa mga member na edad 40 pataas or if prescribed or kailangan. No? Pap smear pwede din po, additional. So para sa mga kababaihan na 40 pataas or if piniprescribe ng doktor. Ngayon, sa preventive, of course, may inpatient. Inpatient, ito po yung just in case naka-confine po or kailangang i-confine or i-admit ang tayo or a principal member po. Okay? Ito yung mga hospital services po, nasa left side. Yung nasa right side naman, ito yung coverage niya. For room and board, covered din tayo according to your plan. Okay? And we have operating room and recovery room. Up to maximum benefit limit ang i-cover po ng Kaiser. Sagad po ang i-cover niya for operating room and recovery room. Ganon din po sa mga administered medicine. Yung mga laboratory exams po or x-ray, while naka-confine tayo or naka-admit, up to maximum benefit limit. Ganon din po sa professional phase ng mga doctor natin, mga accredited doctors po natin. Yung mga attending physician, surgeon, anesthesiologist po, up to maximum benefit limit. Okay? Services, additional services po for medicine na inpatient availment, yung pagbili po ng gamot while naka-confine sa loob ng hospital, up to maximum benefit limit po ang i-cover ni Kaiser. IV fluids, transfusion of fresh blood, maximum benefit limit po. IV fluids or yung dextrose kung tawagin po. No? And we have ICU confinements, dialysis, chemotherapy, radiotherapy, up to maximum benefit limit ang i-cover niya sa inyong HMO card. So, just in case, naka-confine tayo at ito yung procedure na kailangan gawin sa atin, laparoscopic surgery, 20,000 per member per year ang i-cover po ng ating benefit ng ating HMO card. Lithotripsy, 20,000 per member per year. Kung kailangan gawin po sa atin is angiography, myelogram, electromyography, or 2D echo with Doppler, 5,000 ang i-cover niyan. Okay? Ito po yung while naka-confine yung procedure po sa atin. Ngayon po, kung kailangan gawin sa atin is orthopedic arthroscopy, endoscopy, adrenocortical function, plasma, mammography, laboratory, yan. 5,000 ang i-cover niya po while naka-confine tayo. Ganon din po pag kung NAA naman, NAA or new modalities and or diagnostic treatment procedure for condition with established etiologies, 5,000 ang i-cover. Okay? Ngayon, another procedure po if gawin sa atin or na-diagnose tayo na ito yung kailangan gawin sa atin as confined patient or inpatient, radioactive iodine therapy, genetic immunologic study, pulmonary perfusion scan, DEXA scan, or yung mga yun. So, 5,000 po ang i-cover po ng ating HMO. Kung active immunization for dog bites, venom, and anti-tetanus, 10,000 po, no? For 300 plus group. So, kung sa atin naman po ngayon, kung tayo lower than 100 po, ano? So, at least 5,000 ang i-cover po ng ating coverage. Congenital illness, 10,000. Treadmill stress test, 5,000 po. And doon, kung nagkaroon ng pandemic, epidemic ulit, covered naman po tayo. Ngayon po, kung kailangan naman natin magpatingin pero hindi kinakailangan i-confine or i-admit, ang tawag po natin dyan is outpatient care. So we have referrals to specialist, regular consultation and treatment, laboratory x-ray and other diagnostic examination, or if prescribed by the attending physician na Kaiser accredited, treatment of minor injuries, surgery not requiring confinement,
ENT, kung kailangan po ng treatment, and active immunization for dog bites, venom, anti-tetanus up to 5,000 pesos, congenital illnesses, prenatal and postnatal care once a month po. Next naman po, kung nagkaroon ng emergency, ito yung nangyayari sa loob ng emergency room. So kung ang nangyari po ay ganito, no? So of course, nandyan yung ating mga gamot for treatment, physician service, cast dressings and sutures, oxygen, IV fluids, X-ray or other laboratory diagnostic exam, covered po yan sa emergency care. For example po, ang nangyari, nadala tayo sa hospital for emergency care po, na hindi accredited. Especially kung tayo nasa Metro Manila, maraming accredited hospital. Pero, of course, sa 10 accredited hospital, may isa dyan hindi accredited. Possible po. So, for example, doon tayo nadala sa hospital na yon na hindi accredited. Pero sa paligid may accredited. 80% po yung pwedeng ma-reimburse sa Kaiser sa mga bayarin doon sa hospital kung saan tayo nadala na hindi accredited. Okay? So, kaya kagandahan po kasi or kaya ang dapat natin gawin, i-brief din natin, no, yung ating family member, yung mga kasama natin sa bahay na meron kayong ganitong benefit para alam din nila yung gagawin po once na nagkaroon ng emergency. Ito po is for emergency procedures po, emergency care benefit. Kung ang event or ang situation naman po or scenario ay ganito, na nasa lugar talaga tayo, for example sa province na as in wala talagang accredited hospital, 100% po pwedeng ma-reimburse sa kaisa. Okay? Yan. So, ngayon, sa inyong HMO, may coverage din tayo ng dental care. So, we have consultation, dental examination, dental nutrition and dietary counseling, dental health education, restorative and prosthodontic treatment, simple tooth extraction, unlimited temporary filling or filing, also annual prophylaxis for mild cases po. Of course, magkakaroon po yan ng consultation between you and the dentist, and it will depend sa diagnosis niya. So, especially kung mild cases or basic lang, or standard lang, or yung kailangan na ng deep na procedure. So, yun, cover naman po tayo for simple tooth adjustment, dentures, or cementation of loose crowns, inlays, and onlays. Okay? Kagandahan po sa inyong HMO card or HMO benefit ng Kaiser, you have financial care assistance. So, ano yung financial care assistance? For example, ganito yung nangyari. Natural death for the principal member para sa inyo po. So, if natural death, nangyari, namatay po, no? So, may marireceive na 10,000 ang inyong family member. Kung ang death naman is dahil sa aksidente, double po yung marireceive nila. Okay? Ngayon po, kung of course aksidente, disability, ganyan po nangyari, loss of both hands, loss of both feet, both sight, one hand, one foot, one hand and sight of one eye, may karagdagang coverage or matatanggap yung family po natin, yung nasa left side. Okay? And of course po, bago natin yan, lahat po ng ganito, especially tungkol sa pera po, may mga category po, So, yung iba kasi, aksidente, yung pala, tayo mismo yung may kasalanan. For example, aksidente, nabangga, na ganyan, nasagasaan, yung pala tayo mismo ay nakainom under the influence of alcohol or drugs or any substance po. So, wala din. Hindi din natin siya makiklaim. Hindi din makiklaim ng family kasi lalabas tayo may kasalanan. Kasi magkakaroon po yan ng medical legal report, no, from police. Yan po, doon sila magbe-base, yung Kaiser. Kung ang event naman is nangyari po, no, ito as we all know po, may mga high risk po na places here in the Philippines. Ayan po, may nakalist down po tayo. So, hindi siya, no, insurance benefit. So, shall not have occurred in any of the following geographical areas, including these cities, towns, barangays, whether these are known by following names or renamed, including in another region by the government. Ngayon po ang PhilHealth. For sure naman po lahat kayo may PhilHealth. So integrated always po yan with Kaiser. So sa Kaiser, sa PhilHealth po, ang rules po talaga, especially sa private na hospital, sa total bill nyo po, mauuna pong kumaltas or magbayad si PhilHealth. Okay? And then, yung matira sa HMO, kung ano yung mga HMOs meron kayo. For example, itong Kaiser,
So, una muna ang PhilHealth, and then yung matira ni PhilHealth, babayaran po ni Kaiser. Yun po ang rules po nila. So, sa pre-existing condition naman po, ito po ay makover after 12 months or kapag nagtuloy po or nag-renew kayo sa company. Okay? Sa company po ng Kaiser. So, after 12 months of continuous membership, covered na lahat ng pre-existing condition. Ito yung mga pre-existing conditions, like yung mga ganyan po. TB, migraine, arthritis, cataract, glaucoma, ovarian cyst, yung mga ganyan po. Hypertension, okay? Diabetes, chronic kidney, urological disease. Yan, yung mga ganyang conditions po or diseases. Of course, lahat naman po ng HMOs may exclusion and limitation. Ito po yung mga exclusion and limitations po. Of course, yung mga services for private nurse or doctor use for extra bed, extra food, yung mga television, entertainment, admission fee, IEEE, yung mga ganyan po. Excluded na po yan. Limited na po. Okay? Hospitalization and treatment outside the Philippines is not covered. Yung mga pagbili po ng gamot as an outpatient basis, hindi po. So, ang i-cover po ng Kaiser is yung mga naka-confine, naka-admit, and then kailangan bumili ng gamot. I-cover po ni Kaiser. Outpatient medical and healthcare services are provided only during clinic hours of Kaiser. Second opinions and cost treatment incurred in an accredited provider should the member unilaterally decided to seek such recourse. Okay? Yung mga development disorders po, excluded na po yan. Metabolic diseases, sleep and eating disorders po, excluded po yun. Dermatological care for aesthetic purposes like yung mga sample po, yung mga rhinoplasty, plastic surgery, not covered na po yan. Psoriasis, vitiligo, Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, yan, excluded na po. Corrected of eye surgery for error of refraction, including laser for correction of myopia, hyperopia, not covered na po yan. Excluded na po. Rehabilitation for treatment, physical, speech, occupational, and hormonal therapies, excluded na po. Diagnostics for hypersensitivity and desensitization treatment, excluded na po. Parkinson's disease, Alzheimer's disease, epilepsy, seizure disorder, immune neurological disease, not covered na po siya. Ganon din po sa open heart surgeries, angioplasties, valvoplasties, not covered and excluded na po yun. Yung mga services to diagnose and for reverse infertility or fertility, virility, potency, erectile dysfunction, not covered, excluded. Okay? Ayan. Injuries or illnesses resulting from participation in warlike combat operation, riot, insurrection, rebellion, strikes, and other civil disturbances, excluded na po. STDs, hepatitis B, condyloma, gonorrhea, psychiatries, psychological illnesses, not covered na po siya. Psychotic behavior disorders po, not covered na din po siya. Mga self-inflicted injuries, not covered. Yung mga participation in act of crime, violation of law, ordinance, unnecessary exposure, not covered na siya. Pagpapanganak or delivery, not covered po. Yung mga professional fees for medical legal, hindi po siya kasama. Okay? Treatment of injuries sustained in a motor vehicle accident if the member or his guardian fails or refuses to execute the deed of subrogation. Treatment for alcoholic intoxication and drug addiction. Okay? Plastic and reconstructive surgery, as I have mentioned kanina po. Okay, yan. And yun po. So, okay naman na po dito. Usapan na and may iba't ibang plan po or premium for this. And yan. So, we have an access to major hospitals po. Okay. And by the way, we have Kaiser website. You can check po para makita nyo din po dyan yung mga accredited hospital and accredited doctors po sa area kung saan yung gustong makita. Okay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan, check nyo lang doon, search nyo lang, lalabas po yun doon. And you can list down our Kaiser call center hotline numbers for 24/7 for Smart, Globe, and Sun.
Okay? So, yun po. Maraming salamat. And for more details po, you can reach out sa inyong mga leader or sa inyong mga coordinator po. Yan. Maraming salamat po.